Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fagcon, amoy nakaka-joyful! Fagcon, amoy nakaka-joyful! Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue ACS. Fagcon, amoy nakaka-joyful! Fagcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. kinukuha niya yung loob ng bata na hindi ka love sa family mo, pero I can give that kind of love and safety sa iyo. Naniwala yung bata. Minsan, the
grooming coming from the family is, wala akong ibang choice, mahal ko yung aking pamilya, pero ito lang yung paraan para makatulong ako sa kanila. Kasi may dowry. Hindi solusyon, no, ang pag-aasawa or pagsasama dahil nabuntis yung bata, lalo pa if ito ay isang sexual abuse na. Pilipinas ang ating oras, 7 minutes after 7 p.m. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Metro at Mega Manila. Today is Saturday. Alam niyo, it's been a while mula nung magkaroon ako ng guest dito sa ating studio. At kadalasan kapag sinasabi ko namang guest, iniisip siguro natin, kailangan ba established na? Kailangan ba successful na agad? O napakatagal na sa kanilang mga kinabibilangang industriya? Pero minsan ang pinakamagandang kwento kasi, especially sa ating programa, yung nanggagaling sa mga taong nasa gitna pa lamang ng proseso, di ba? Yung mga hindi pa tapos, pero tuloy-tuloy ang kanilang biyahe at patuloy pa rin ang kanilang pagkatuto. Kasi in reality, hindi mo naman kailangan maging successful agad para magkaroon ng kwento na dapat mapakinggan, di ba? Minsan nga, masuto pa ang kwento ng isang tao na kasalukuyang yun ba naghahanap pa lang ng kanilang direksyon sa buhay. Anyway, welcome ho sa ating programa na nakikinig sa bawat kwento ng mga manggagawang Pilipino, sumisilip sa buhay sa bawat o sa likod ng bawat hanap buhay. Ito po ang Hanap Buhay Diaries at ako po si Kyle Bulias. At ngayong gabi, makakasama natin ang isang intern mula sa ating sister station ng Easy Rock Manila. Ladies and gentlemen, welcome po sa ating studio, Anika Jo, all the way from the Lyceum of the Philippines University, Cavite. Anika, good evening. Good gabi na pala. Good evening po. Good evening at welcome sa ating studio. Kamusta? Okay lang po. Okay naman. Kamusta naman ang pagiging intern so far sa Easy Rock? Ikaw ba ay patapos ka na ba? Actually, patapos na po. Ilang hours na lang? Mga 2 weeks, 3 weeks, ganun po, patapos na. Well, matagal-tagal pa yun. Matagal pa po, pero nag-i-intern po ako since February. So, ang dami na nangyari. ang dami na pong nangyari. Ang dami na nangyari. Well, speaking of your journey sa Easy Rock, kamusta naman yung, natatandaan mo pa ba yung first day mo? Opo. Kamusta? Yung first day ko po is very unexpected. Kasi, akala ko po, like may interview muna, and then may parang magpapasa ng mga other requirements. Yun pala, sasalang na po agad kami sa first day. Day 1 agad? Day 1 po agad. Very unexpected po. Pero super saya naman po kasi namulat po yung mata ko sa radyo, kung ano po talaga yung behind the scenes po ng radyo. Nakilala ko na po agad yung mga DJ, yung mga office staff, ayun po. Well, dahil nga namulat na yung mata mo sa ano ba yung behind the scenes pagdating sa operation ng isang radio station. At tama ba, 4th year communication student ka na? Yes po. Oo. At na-imagine mo na ba yung sarili mo na nagwo-work sa isang radio station? Actually po, isa po yun sa dreams ko po. Either maging host, DJ, basta po either sa off-screen or on-screen po sa media, radio, TV, ganyan po. Tapos lalo po akong na-inspired nung nakita ko po yung mga hosts, mga DJ po. Kasi super inspirational po nila. Ang ganda po ng kung paano po nila kinakausap yung mga audience nila, kung paano po nila nire-relate yung mga nangyayari sa
kung paano nila sinasabi po yun sa mga nakikinig po sa kanila. Tuloy-tuloy lang po kahit may problema sila, ganun, tuloy lang yung work. Parang nag-iiba yung ano nila yung personality ba? Parang versus in real life na hindi mo iisipin na may problema pala to sa buhay. Pero pag kaharap nila yung kanilang mga listeners, no, kanilang mga viewers, parang sobrang light, diba? Yes po. Ano sila? Well, rewind lang tayo saglit dun sa ikaw as a estudyante. Bakit ka napunta sa communication? Actually po, ang first choice ko po talaga is architecture. Layo, no? Ang layo po. Pero parehas naman pong nasa arts. Kaso po, like medyo na-discourage po ako kasi nung time na po yun, parang 5 years pa akong mag-aaral and ang daming like gastusin, ganyan. So, yung mother ko po yung nag-suggest talaga kasi hindi pa po ako nakapag-decide nung time na yun. Sabi niya, mag-communication ka na lang, matutuwa ka dun. Alam naman natin, mother knows best. So, sinunod ko yung mother ko. And hindi naman ako nagsisi. Masaya naman po ako. Kaya po ako napunta sa communication. So, ano naman, kumbaga, tinanggap mo yung challenge ng yung kurso o yung program na BA Communication. Yes, Communication Arts ba o Communication lang? Communication po. So, very broad po. Meron po kaming journalism, broadcasting, film, ganun po. Pero aware ka naman na kumbaga in-expect mo naman yung magiging hirap ng pagiging isang communication student. Hindi ka naman nagulat. Nagulat po ako kasi irregular student po kasi ako. So, mas lalong doble yung hirap po kasi iba-iba yung schedule, ganyan. And kadalasan po, ang sinasabi po nila kapag communication, madali lang, communication lang, like usap lang, ganyan, puro daldalan lang. Pero ang mahirap po is kailangan marunong kang humarap sa mga tao. Like dapat buo yung loob mo. Kaya siguro dun po ako nagulat. Although expected ko naman po kasi nagre-research po muna ako bago po ako pumasok sa, sa isang bagay po. Pero ako po personally, nahirapan po ako sa part ng pagiging irregular student kasi may time na ang pasok ko po is 7 a.m. tapos hanggang 7:30 p.m. yung class ko. Kaya hindi ko po na ma-manage ng maayos yung time ko. Tapos ang dami pa pong kailangang gawin kasi meron po kaming mga written na activities pero at the same time meron din pong mga outputs like mga film, scripts, ganyan po. Pero regardless po sa lahat ng hirap, masaya po ako, which yun naman yung importante, na I'm happy. Ayan. Yan ang yan ang reality ng pagiging isang comm student kasi sinasabi nila parang mas komportable, ganyan. Hindi siya comparable. Actually, hindi naman talaga siya comparable yung hirap niya sa mga program sa field ng sciences and mathematics, 'di ba? Yung mga engineering, ganyan, yung nasa field ng medicine. Ano yan iba yung level ng hirap nila. May hirap talaga yung course nila. Yes, pero hindi po. naman ibig sabihin na madali yung sa atin. Kasi kung sa kanila, bugbog sila sa exam, siguro yung mga nire-review nila mga terminologies, bugbog tayo sa production. Yes po, diba? Yan sobra. Yan yung dyan nauubos yung oras at pera natin sa pag-produce ng content, yung pagsusulat ng balita, pag-aaral kung magsulat ng script para sa film, yung kailangan creative ka hindi pwedeng basta na lang, kailangan may ma-produce kang unique. Sa dami ba naman ng content na nako-consume natin ngayon, hindi talaga may iwasan minsan na parang ano tawag dito, yung mahirap makaisip agad ng unique na content. So yun yung struggle na pagiging comm student. Now, going back doon naman sa pagpasok mo naman sa Easy Rock. Ano ba yun? Pinili mo ba ang Easy Rock or parang na-assign ka lang sa Easy Rock? Actually, na-assign po ako sa Easy Rock. Ako naman po, kahit sa ang radio station naman po ako, okay naman po ako. As long as radio station, kasi I'm very eager to learn po. Nung napunta po ako sa Easy Rock, natuwa naman po ako kasi favorite po yun ng mother ko na radio station. Nakikinig talaga. Opo, nakikinig po siya. Bata pa lang siya. Oh. So,
Nang napunta po ako doon, pinakilala kami sa mga DJ, sa mga staff. Kaya very na ko, parang I'm in awe. Super po ako, parang excited, ganyan. Pero at the same time po, inisip ko na maganda ba to sa resume ko? Aling mga ganun questions po na pumapasok sa isip mo as a student na may matututunan ba ako dito? Worth it ba na nandito ako sa Easy Rock? Ganun po. Pero ngayong patapos na po ako, na-realize ko po na lahat po ng mga tanong na yon, ang sagot ay oo. So very ang dami ko po kasing natutunan. Tinuruan po kami kung paano mag-input ng mga music sa radyo, kung paano yung pagkasunod-sunod ng music, na dapat pala merong hindi pwedeng pagsunurin yung dalawang random na music lang na naisip mo. Like, meron po talaga siyang pagkasunod-sunod. May reason. Hindi siya yung basta na lang, okay, load lang ng load ng music. Tapos po, pati yung sa commercial, may time din po pala na every ganto and ganto rin yung pagpasok ng commercial, ganon. So, super saya po na natututunan po namin yung mga ganong bagay kasi hindi po lahat tinuturo sa school. Hindi po lahat na-experience sa school, lalo na kapag nandun ka sa isang school na hindi kompleto sa equipment at hindi rin kompleto sa mga, for example, professors po na nasa ganong kurso din po. Kaya po, namulat po talaga yung mata ko sa mga nakita ko po na pangyayari sa behind the scenes po ng radyo. Speaking of, ano yung may I'm sure meron na bagay na parang nagulat ka na ganito pala kasi nga hindi naman naituro sa school. May ganun bang moment sa'yo na may natutunan ka dito sa MBC or sa Easy Rock na hindi mo siya natutunan or naituro sa inyo sa college? Ang dami po actually. Kasi hindi lang po kami sa Easy Rock nagsistay. So iniikot din po kami sa iba't ibang nag-DZRH TV po kami. So nanood po kami kung paano po yung totoong production po talaga ng balita, ganun. So nakita po namin na super daming screens talaga. Unlike sa school po na camera lang and then may isang TV, ganun. Makikita nyo po talaga na grabe yung equipment sa isang studio. Pati po sa sa radio na ang dami pong mga hindi ako familiar na equipment. Ang dami pong parang nakaset po sa isang malalaki table. Malalaki yung mga machines na ginagamit. Malalaki po. Pati po yung mga cameras po na super lalaki na mabibigat, ganon. Na hindi po lahat ng universities may ino-offer na ganon. Correct. Actually, ikaw, partida, galing ka pa sa private, di ba? What more yung mga university na nag-offer ng same program pero mga state-funded? Ayan. Actually, sa pinanggalingan kong school, kung maawa ka na lang talaga dun sa estado ng aming TV studio, parang isang malaking green room lang siya pero yung mga equipments, kailangang magpaka-creative na lang, siguro yung gamitin ko yung term ng mga estudyante para maitawid nila yung production nila. And siguro bagamat hindi siya ideal pero diyan natututo din yung mga estudyante kung paano sila magiging maparaan, paano nila lulusutan yung problema na ipinresenta sa kanilang harapan, lalo sa pagpo-produce yung mga ganyang klase ng output. Well, anyway, siguro yan din ang importance ng pagsasagawa ng studio tour para sa mga com student na nakikinig sa atin. At siguro sa lahat din ng yung mga iba pang industry, hindi lang sana sa on-the-job training ginagawa, sana na-expose pa rin sila ng kanilang mga school, yung mga advisors nila sa ano ba yung reality nung magiging buhay nila outside the school at kapag nag-decide sila na mag-pursue ng career na align talaga dun sa kinuha nilang course. Well, anyway, sa first few 100 hours ng yung internship, ano yung pinaka-challenging sa tingin mo na ginawa mo? Actually po, hindi ko po alam if this is a bad thing. Pero po, para sa akin po, sa work po, wala pong challenging talaga. Kasi po kapag gusto mo yung ginagawa mo, parang hindi naman siya mahirap. Siguro po sa
pag back and forth sa OJT and sa school. Kasi po, kahit okay. po nasa OJT na po kami, meron pa ring mga schoolworks, may thesis, ganun. Doon lang po ako siguro nahirapan sa pagmamanage ng time. Kasi may time po na half day po ako dito. Tapos sa General Trias, Cavite pa po yung school ko. Yung biyahe. So parang mga 3 hours na biyahe, pasok po ako doon. Doon lang po ako nahirapan. Pero sa work po talaga, kahit po yung maliliit na na hindi naman po work-related na kunyari ginagawa po namin, hindi po ako nahirapan. I am very thankful pa rin po, tsaka masaya po talaga sa environment po dito sa MBC. Manageable, kumbaga, yung Manageable mga po. task, mga small tasks na pinapagawa. Pero Yes po. may mga pinagawa ba sa inyo na parang hindi mo in-expect na gagawin mo? Meron po, yung mga events po. Kasi hindi ko po in-expect na ang mga radio station po is marami din pala silang events like outside po ng office ng radio station. Recently po, gumawa po kami ng stickering po with Easy Rock. Kasama po namin yung mga DJs, office staff. So, nagdidikit po kami ng stickers po sa mga vehicles po. And then, ano po siya, promotion, marketing po ng Easy Rock. So, dati po, pangatlong beses ko na po kasi yun ginawa. Pero nung first time, nagulat ako na, ay, ganito pala, meron din palang mga ginagawa outside na promotion yung Easy Rock and other radio stations as well po. So, dun lang po ako nagulat. Pero not in a bad way, masaya pa rin po. Kumbaga, kasi sa iba parang ang pananaw nila after the board work, yun na yun. Parang you're just there, mag-play ka ng music, mag-adlib ka, makipag-interact ka sa listeners mo, and that's it. Yes po. Pero in reality, marami pang kailangan gawin. Kasi syempre, teamwork naman, yung pagpapatakbo ng isang radio station. And siguro, of course, naituturo naman yan sa school. Pero minsan, hindi ganun ka na-establish kung gaano ka-involve yung mga DJ na akala nila, yun lang yung trabaho ng DJ. No. Ang dami po. Marami pa silang ginagawa. May moment ba na parang nagkamali ka sa may pinagawa sa and then nagkamali ka? Opo, Paano mo siya sinolusyonan? maraming beses na po. Siyempre po, intern pa lang naman po. And then, this is my first time here po sa gantong workplace. Kahit po simpleng pag-e-encode, minsan nagkakamali po ako. Kahit po kadalasan po kasi nagle-liquidate po kami ng mga receipts. Dun po, madalas po ako nagkakamali. But, syempre, kaya ako po dinodouble check, triple check, and then, good thing po, ang supervisor namin is hindi naman ganun ka-strict. So, kapag nagkamali, imbes na pagalitan, ang ginagawa po niya ay sinasabi na, mali ka dito, you should change it. Parang ganun. Tinuturuan po kami kung ano yung mas okay na way para ganun po. May moment ba na, sabi mo kanina, nakwento mo, nakakasama mo yung mga DJ and of course yung iba pang staff ng station. May moment ba na parang na-intimidate ka sa kanila? Or nakaka-intimidate ba silang makatrabaho? At first po, very na-intimidate po ako kasi syempre, dati naririnig ko lang po kasi sila sa radio. Ngayon po nakakausap ko na po sila in person, nakikita ko na po sila in real life. Pero po nung nakilala ko po sila, doon ko po na-realize na ang babait po nila, very nakikipagsalamuha po, hindi lang po sa mga kapwa DJs but other staff as well. Tapos po minsan tinuturuan din po kami kay DJ Sam na tinuruan po kami, hello po, na kung paano po load ng mga songs. Pinakita niya po sa amin kung paano po nag-work yung software, ganun po. Very open po sila. Okay naman sila. As Yes mentors, kumbaga yan. Yes po. Siguro, as a comm student na ngayon, nandito ka na na-experience mo first hand kung paano tumatakbo ang isang radio station, mas naging clear ba sa'yo na kung ano yung gusto mong career after your graduation? Yes po. Actually, clear naman po siya Clear naman before. siya. Ngayon, parang mas naging, dati po kasi,
simula po na nag-enter po ako ng college, yun na po yung, nung nakita ko po siya sa college, yun na po yung gusto kong gawin na filmmaking, directing, so either po sa news, sa balita, sa pag-DJ din po. So, dun din po lalong na ano yung utak ko na, oo, gusto ko talaga dito. Nung nakita ko na po siya dito sa, like, in real life po, dun ko na po lalong na-determine na pag dito ako nagtrabaho, magiging masaya ako. Sure ka na? Sure naman na po. Sure naman na. Of course, syempre kapag nag-OJT ka naman, well, ano naman to sa lahat naman to ng company. I'm sure makakakwentuhan nyo naman yung mga matagal na nagtatrabaho doon, and for sure hindi naman lahat ng company perfect, di ba? Yes, May mga imperfections, may mga flaws din naman yan. But sa huli, ang nagmamatter kasi, una is yung gusto mo ba yung ginagawa mo? And mapapakain ka ba nung ginagawa mo? Ngayon, ang para naman sa mga siguro incoming college students na interested na kumuha ng program sa communication, ano yung maipapayo mo sa kanila? Ang maipapayo ko po is, alamin nyo muna if gusto nyo talagang tahakin yung landas na to. Kasi po ako, masasabi ko po na I chose the right path. Kasi, although ang daming challenges po, ang daming sleepless nights, at the end of the day, masasabi ko po na masaya ako at worth it. So, alamin nyo muna if kapag natapos nyo ba yung kursong yun, magiging masaya ba kayo? Yung mga trabaho ba na pwede nyong ma-applyan ay masaya din kayo? Ganun po. At sa huli, well, ilang weeks na lang bago ka matapos, and after nun, graduate ka na. Yes, so far, sa buong journey mo as a communication student, yung 4 years, and kasama na yung internship, yung pagiging exposed mo doon sa yung day-to-day operation ng isang industriya na in the future gusto mong maging kabilang. Ano yung natutunan mo, not as a student pero as a person? Ano yung parang pinakamahalaga na natutunan mo so far? Kailangan po mahaba yung pasensya mo. Hindi ka pwedeng mag-give up na lang, yung bumigay ka na lang in the middle of yung process mo ng college, ganyan. Kasi po, ang dami ko pong kakilala na nag-give up po na sa kalagitnaan ng process. Tas at the end of the day, sasabihin po na sayang, sana hindi po sila nag-give up. Kaya po sa mga listeners dyan, don't give up. Kaya nyo yan. Kaya kapag incoming college kayo, kaya nyo yan. Kapag in the middle of your college career and kung patapos ka na, alam ko pong kaya nyo yan as long as iisipin nyo na kaya nyo yan. Yeah. Tama, di ba? Kasi ang pinakamahalaga talaga is that you tried, di ba? Yes po. Ano man yung maging resulta, at least you tried. Kasi yan yung sabi nga ng mga natin, di ba, ng mga Gen Zs na usually ang greatest multo nila is hindi nila sinubukan. Ay, opo. Diba? So kapag hindi mo sinubukan, you'll never know talaga anong kahihinatnan. And kung sinubukan mo man at nag-fail man, at least you tried, alam mo na you did your best. You did everything na kung ano yung kaya mo. And alam mo na okay, hindi talaga for you. And magbubukas yon ng mas marami pang opportunity para sa'yo. At ang bilis ng oras, 7:30 na agad ng gabi. At thank you, Anika, for guesting at sa pagbisita sa DZRH. May gusto ka bang batiin? The floor is yours. Gusto ko lang pong mag-hello, magbatiin po yung grandparents ko, lolo and lola ko po na nanonood po ngayon, kay Nanay Baby and Tatay Aser. And pati po sa mom ko na supporter din po ng DZRH. Lagi po nilang pinapanood ito. Hello po kay Mama Angel. Thank you po for supporting and for watching po. Ayan. Thank you so much sa ating mga nakasama ngayong gabi. Batiin ko lang din ang mga tambay natin sa ating YouTube live stream at sa ating Facebook sa via DZRH News at DZRH News Television. Ayan. Magandang gabi kay Teresita Atienza. Ayan, agree siya na ang bawat course may kanya-kanya itinuturo na kailangan estudyante.
So mas maganda talaga, correct na mas maganda talaga kung gusto mo talaga yung inaaral. At sayang din yung mga nag-give up. Well, siguro dagdag ko lang din, singit ko lang sa mga, siguro sa mga taong sumuko na. I think may mga reason din naman sila kung bakit sila sumuko. And for them, yun na yung end. Pero ang pinakamahalaga talaga is kung sumuko sila, okay. Pero tinry naman nila eh. Diba? Yan mahalaga. Ayan, good evening kay Hanzala Tarambisa, Raul Leido, ayan. Kay Marilyn Tison from Bocaue, Bulacan. Kay Albert Wong. Ayan, magandang gabi din kay sa aking parents dyan sa Laguna. At good evening din kay Lay Poheda at happy birthday kay Tita Shirley Poheda. Ayan. Yan ho ang kabuuan ng ating programang Hanap Buhay Diary, sa programang nakikinig sa bawat kwento ng mga manggagawang Pilipino at sumisilip sa buhay sa likod ng bawat hanap buhay. Muli, ito po ang Hanap Buhay Diaries. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sunod na ho ang programang Lunas. Makakasama niyo po dyan si Miss Elanie Bensal. Pilipinas ang ating oras, alas 7:32 ng gabi. We've got you covered. From the